Ang bansang Pilipinas ay kinabibilangan ng humigit kumulang 7,100 na mga isla. May iba't ibang kultura, pananalita, paniniwala at kaugalian ang mga tao na nakatira sa mga isla ng bansa. Ang ating bansa ay may 18 rehiyon at kinabibilangan ng 81 probinsya. At nakapaloob dito ang 145 syudad, 1,489 na munisipalidad at 42,036 na mga barangay. At sa ngayon, tayo ay nasa ilalim ng pamamalakad ng isang sentral na gobyerno o pamahalaan. Tinatawag itong presidensyal na uri ng pamamahala na ang ibig sabihin, ang Pangulo ng Bansa ang siyang namumuno sa gobyerno o pamahalaan. Ano ba ang federal na sistema ng pamamahala o gobyerno? Ang federal ay isang sistema ng pamamahala o gobyerno na ang kapangyarihan ng gobyerno ay nahahati sa pagitan ng nasyonal na pamahalaan at mga maliliit na unit ng gobyerno na tinatawag nilang estado o rehiyon. Ang lahat ng mga aksyong politikal at desisyon manggagaling at malapit sa mga ordinaryong tao. Sa sistemang federal, ang Pilipinas ay magkakaroon ng 18 federal na estado. Ang prinsipyo ng federalismo ay nakaangkla sa 4 na letra at ito ay ang PRRD. P. Power sharing. Mayoriya sa mga kapangyarihan ng nasyonal na gobyerno ay ipinamamahagi sa ikalawang level ng gobyerno o ang state government. Resource sharing. Sa ilalim ng federal na sistema, ang lahat ng koleksyon ng buwis, 70% nito ang mapunta sa federal na estado, samantalang 30% lamang nito ang mapunta sa federal na gobyerno. Respect for all. Sa federal na sistema ng pamamahala, magkakaroon ng respeto sa karapatang pantao at pantay na pagtingin at pagtrato sa kaurian, kasarian, tribo, kultura, tradisyon, paniniwala, relihiyon at gawi ng tao. Development for all. Ilalim sa sistemang federal, mabigyan ng oportunidad ang mga estado upang makagawa ng naaayon na sistema para sa magandang pamamahala na siyang tutugon sa mga pangangailangan ng mga tao, maging sa sosyal, ekonomiya, infrastruktura, politikal, kapayapaan at kaayusan, at paglinang sa kultura ng isang lugar. Sa sistemang federal, may tinatawag na Bicameral Federal Congress. Ang Federal Congress ay may 2 sangay. Ang Senado, kung saan ang mga miyembro ay inihalal ng mga tao sa isang estado. Ang Kongreso, kung saan ang mga miyembro ay inihalal ng mga tao sa bawat distrito. Ang kanilang pangunahing gawain ay ang paggawa ng mga batas upang gamitin sa pamamalakad ng federal na republika. Ano ba ang Federal Presidential Form of Government? Ang presidente at vice-presidente ay inihahalal ng buong bansa. Ang kwalifikasyon ay kagaya rin ng nakasaad sa ating kasalukuyang konstitusyon, ngunit dapat ang kandidato ay may baccalaureate degree sa kolehiyo na galing sa isang kinikilalang universidad o paaralan sa bansa na kinikilala ng pamahalaan. Na ang presidente at vice-presidente ay inihahalal bilang grupo o magkasama na ang kanilang termino ay aabot sa 6 na taon lamang. Ang federal government at ang states government ay may 3 sangay. Ang sa federal na gobyerno ay ang ehekutibo o prime minister, legislatura, kongreso o parlamento, maging bicameral o unicameral, judikatura, ang federal na Supreme Court at mababang federal na korte. Samantalang sa federal na estado ay may ehekutibo na kinabibilangan ng state governor o premier, legislatura, kongreso o parlamento, maging bicameral o unicameral, judikatura, estadong korte suprema at mababang korte ng estado. Mga tungkulin at responsibilidad ng federal o nasyonal na gobyerno, kabuuang kapakanan ng mga Pilipino at ang pag-unlad ng buong bansa. Panlabas na depensa, ugnayang panlabas, paggawa ng mga batas para sa nasyonal na aplikasyon, siguruhing may kapayapaan at pagkakaisa ang buong bansa, siguruhing kaya nating makipagsabayan sa ibang bansa o global competitiveness, magbigay ng teknikal at pinansyal na tulong sa iba't ibang estado ng bansa. Ang mga modelong bansa na may federal na sistema ng pamamahala ay ang USA, Federal Presidential; France, Federal Hybrid Presidential and Parliamentary. Ano ang kaibahan ng presidential at parliamentary? Sa presidential, may magkahiwalay na kapangyarihan ang executive, legislative at judiciary. Ang presidente, ang pangulo ng estado at ng pamahalaan.
Samantalang sa parliamentary, ang executive ay galing sa mayorya o koalisyon ng mga taga-legislatura. Ang parlamento ay ang kataas-taasan. Ang seremonyal na namumuno sa estado ay hiwalay sa namumuno sa gobyerno. Ang federal na gobyerno ay pinapatakbo sa ilalim ng isang bandila, isang foreign policy, isang federal na konstitusyon, isang central bank, isang uri ng pananalapi, isang sandatahang lakas, at isang sagisag. State Development Fund, ano ito? Ito ay pondo na nanggaling sa 5 pinakamayaman na estado ng bansa. Ang pinagbabasihan nito ay ang kanilang mga kita. Ang State Development Fund o tinatawag nila na Equalization Fund ay lilikhain at pangangasiwaan ng federal na gobyerno upang magbigay ng karagdagang pondo at suporta sa mga mahirap na estado ng bansa upang mapataas ang antas ng kanilang pamumuhay at makatulong sa pag-unlad ng iba't ibang estado sa bansa. Ito ay ang kapangyarihan ng nasa federal na gobyerno. Magdeklara ng giyera, lumikha at magbintinan ng sandatahang lakas, magtatag ng mga pulisiyang panlabas, umayos sa mga kalakalan sa estado at sa panlabas, gumawa ng mga batas para sa karapatang magpalathala at patente o copyright law and patent, magtatag ng opisina ng koreo o postal, magbintina ng pananalapi ng bansa. Ito naman ang kapangyarihan ng estado, magtayo at magtaguyod ng lokal na pamahalaan o gobyerno, magtayo at magmintinan ng mga paaralan, umayos sa mga negosyo at kalakalan sa loob ng estado, magpatupad ng halalan, magbigay ng seguridad sa kanyang kinasasakupan. Ito naman ang kapangyarihan na magkatuwang ang federal na gobyerno at ang estado, mangolekta at magkalap ng buwis, magbigay ng pondo para sa kapakanan ng publiko, kriminal na hustisya, mangutang ng pera, magparkila ng bangko o charter banks, magtayo ng mga tulay, daan at mga infrastruktura. Ang federalismo ay may 3 pangako. Mas mahusay na demokrasya, mabigyan ng tinig at kapangyarihan ang mga lokal na komunidad upang maisulong ang demokratikong pananagutan na kung saan ang mga ordinaryong mamamayan, mga partidong politikal at iba pang personalidad ng demokrasya ay makapagbigay ng reaksyon, karangalan o maging parusa sa mga opisyal ng pamahalaan. Mas mahusay na pamamahala, participatory, nagbibigay sa lahat ng oportunidad upang makilahok sa desisyon. Consensus-oriented, isang proseso ng paggawa ng desisyon kung saan ang isang grupo ay binubuo at sumasang-ayon pa sa interes ng nakararami. Accountable, ang pagbigay ng sapat na katwiran sa mga aksyon at desisyon. Transparency, obligasyon ng mga namumuno na ibahagi sa mga nauukulan ang mga aksyon at desisyon ng mga nagpapatakbo ng gobyerno. Responsive, pagbibigay ng madalian at epektibong aksyon. Effective and efficient, mabisa at mahusay na pamamalakad ng gobyerno. Equitable, makatarungan at walang kinikilingang pamumuno ng gobyerno. Inclusive, kakayahang tumugon ng mga pampublikong serbisyo at sinisiguro na ang lahat ay kasali at walang anumang bahid ng diskriminasyon. Pamamahala ng mga tangian ng iba't ibang tribo at kultura. Dahil may iba't ibang tribo na naninirahan sa bawat rehiyon, magkakaiba ang ating pananalita, kultura at tradisyon. Kaya, nararapat lamang ang federalismo sa ating bansang Pilipinas.